Noong naaraang linggo nga ay naranasan ng OKC Thunder ang isang masakit na pagkatalo laban dito sa Cleveland Cavaliers. Ganun pa man, sa kanilang muling paghaharap ngayong araw ay nagawa na nilang makabawi. At hindi lang ito basta simpleng panalo para sa OKC dahil nga dinomina nila ang Cavs sa harap mismo ng kanilang mga fans sa Oklahoma sa score na 134-114. Ang kanilang tagumpay ay pinangunahan ni MVP frontliner Shai Gilgeous-Alexander na nagpakitang gila sa kanyang 40 points. Sinundan siya ni Lu Dort na may 22 points at Jalen Williams na nagdagdag naman ng 19 points. Pinakita rin ng OKC sa larong ito kung gaano sila katinik sa depensa. Yan nga ay nang limitahan nila sa scoring itong si Donovan Mitchell na nakagawa lamang ng 8 points, shooting 3 out of 15 sa field sa buong laro. Sa panalong ito ay naitabla na ng OKC ang kanilang regular season series laban sa Cleveland. Higit pa rito, ipinakita nila na sila ang kupunan na dapat abangan ngayong season. Ngayon nga ay tabla na rin ang kanilang standings na may parehong 34 wins at 6 losses na naglalagay sa kanila sa tuktok ng kanilang mga conference rankings. Ang ganitong klaseng performance ay tiyak na magpapatibay sa kanila sa posisyon sa power rankings. Napakahalaga ng panalong ito lalo na't hindi pa kumpleto ang kanilang lineup dahil nga injured pa rin itong si Chet Holmgren at pati na rin ang kanyang backup center na si Isaiah Hartenstein. Pero kahit ganun ay nagawa pa rin nilang lampasuhin itong Cavs. Yan ay isang bagay na maituturing natin na mahirap gawin ngayong season dahil nga sa lakas din ng lineup nitong Cavs. Patunay lang ito na ang OKC Thunder ay isa talagang championship contender ngayong season at tiyak na marami pa silang ipapakitang magagandang laro sa mga susunod na araw lalo na pag naging fully healthy na ang kanilang kupunan. Sa ibang balita naman ay tungkol nga dito sa Lakers at kay Anthony Davis. Sa huling laban nga kasi ng Los Angeles Lakers at Miami Heat ay nakuha nga ng Lakers ang panalo sa score na 117-108. Bagamat hindi nga naging madali ang laban ay nagtagumpay naman itong Lakers na masungkit ang panalo sa huli. Sa unang bahagi kasi ng laro ay kinailangan pang maghabol ng Lakers dahil nga umabot pa ng double digit ang kalamangan itong Miami Heat. At kahit nga wala sa lineup ng Heat itong si Jimmy Butler dahil sa suspension ay malaki naman ang naging papel ni Tyler Hero para sa kanilang kupunan dahil siya nga ay nagtala ng game high 34 points kaya naman naging mahigpit talaga ang laban. Gayunpaman ay nahanap naman ng Lakers ang paraan upang mag-adjust at makabawi dito sa second half ng laro. Napapansin kasi na pinagsabay niya sa court itong sila Anthony Davis at Jackson Hayes. Isang desisyon na nagbigay ng malaking pagbabago sa laro dahil nga dito ay muling naging komportable si Anthony Davis sa kanyang natural na posisyon bilang power forward kahit sa limitadong oras lamang. Ayon nga kay Coach JJ Redick sa isang interview ay nakita niya ang malaking epekto ng Twin Tower lineup. Pinahayag niya na gagamitin niya ang ganitong strategy sa mga susunod na laban dahil nga mas nagiging epektibo at komportable nga si Anthony Davis sa power forward position sa loob ng court. Gayon pa man ay matagal na rin naman itong hinihiling ni Anthony Davis sa Lakers management at tila nga unti-unti na nga tinutugunan ni Coach Redick ang kahilingan ito ni Davis. Patunay na nga dyan ay ang pagkuha nila dito sa 6'11", 275 pounds na sentro galing sa team ng Pelicans na si Trey Jemison. Pinapirma nga si Jemison ng Lakers matapos nilang i-waive ang two-way contract nitong si Quincy Olivari. Magiging backup center nga din siya para dito sa Lakers. Si Jemison ay nag-average itong season ng 2.4 points at 2.8 rebounds sa loob ng 10 minutong paglalaro at naglaro siya para sa Pelicans na 16 games bago siya na-acquire nitong Lakers. Sa nakitang resulta nga na ito ni Coach JJ Redick ay malinaw na tama nga ang pananaw ni Anthony Davis na mas magiging maganda ang itatakbo ng kanyang laro kung siya ay nasa power forward position habang may isa pang big man na gagawin naman nilang sentro para sa Lakers. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo sanang kalimutan i-like ang video na ito at mag-follow na din para sa iba pang basketball updates. Salamat sa suporta.